masisira ang ating sarili, magkakasakit tayo, at hindi lang po yun, mawawasak din po ang ating buhay, at wawasakin din po tayo ng Diyos. Pag yan ang binigyan natin ng focus. Bakit po? Meron pong sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Instead daw po na ang tao ay umibig sa Panginoon Diyos, ang iniibig niya, pleasure. Brothers and sisters, ang payo sa iyo ni Lord, kung ikaw ay nasa ganitong kategory, sa pangalan ni Jesus, ilapit po natin ito sa Kanya, isuko natin, isurrender po natin ito sa Diyos, dahil kaya po tayong baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Letter D, yung tinatawag na selfism, emphasis on oneself. Ang binibigyan ng pansin, ang binibigyan ng diin, ay ang kanyang sarili o pagmamahal sa sarili. Alam po ninyo, itong si Haring Solomon, pag binasa niyo yung mga ngaral, Kabanata 2, mula po sa mga talatang 1 hanggang 26, mababasa niyo doon yung mga salitang I, me, mine, myself. Sa wikang Tagalog, ako, at ako pa rin. Paulit-ulit na sinabi ang salitang yon. Bakit? Masyado po kasing self-centered itong si King Solomon ng mga panahon na yon. Masyado niyang binibigyan pansin ang kanyang sarili. Kaya nga, napagtanto niya, na-realize niya yung kanyang kamalian sa huling-huling mga sulat niya sa mga ngaral. Kabanata 12, mula po sa mga talatang 13 hanggang 14. Sabi niya, this is the conclusion for the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano raw po ang dapat na maging duty ng tao? Matakot siya sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. At meron din po sa Bible, sa Bagong Tipan, sa Matthew 22, mula po sa verses 37 hanggang 39, inausap po ni Jesus yung mga Pariseo, yung mga Skriba, dahil meron nagtanong sa kanya. Sabi po ng Pharisees, Guro, ano ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ang sabi niya, ano po yun? Makinig kayo. Ang wika niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Bakit po sinabi nito ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga Skriba? Dahil po yung mga Pharisees, yung mga scribes, mga panahon na yun, wala silang inibig, kung hindi ang kanilang sarili. Tandaan po ninyo, no man is an island. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos, kailangan din natin ang tulong ng iba. At higit sa lahat, kailangan nating mahalin, una po sa lahat, ang Diyos at ang ating kapwa, bago po, o ganun din ang ating mga sarili. Sumunod, yung pong tinatawag na polytheism, emphasis on many gods. Marami pong tao, binibigyan niya ng focus, ang napakaraming Diyos-Diyosan niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, baka tayo, yung problema mo, pag yan na lang parati ang binibigyan mo ng pansin, yan po ay kasama sa tinatawag na many gods, Diyos-Diyosan. Bisyo, ayan, part yan ng Diyos-Diyosan. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung trabaho, o pagka ikaw ay materialistiko, lahat po yan, Diyos-Diyosan. Yung mga sumasamba sa mga rebulto, ay purihin ng Panginoon. Pahihiran mo pa ng panyo,
idadangti mo sa katawan mo. Kasama po yan sa mga Diyos-Diyosan eh. Don't get me wrong. Oh? Kasi po tayo minsan, talaga nga naman, kung kani-kanino tayo nagbibigay ng focus, kung kani-kanino tayo nagbibigay ng emphasis, pwede rin sa tao. Part yan ang Diyos-Diyosan natin. Brothers and sisters, sinasabi na nga po kanina ng Biblia, una sa lahat, ang bigyan natin ng pansin, ang Diyos na buhay. Dahil siya naman po ang pinagmumulan ng maraming bagay. Sa kanya naman ang gagaling ng blessing. He is the source of wealth. He is the source of healing, the source of provision, and so on and so forth. Kaya, bigyan natin siya ng matinding pansin sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating kalooban, at sa ating kalakasan. At tinitiyak ko po sa inyo, pagpapalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, na gusto kong bigyan ng pansin sa inyo sa katanungang, why don't people excel? Ito po ang sagot. Because of wrong priority. Ano ba ang binibigyan mo ng prioridad sa buhay? At sino ang binibigyan mo ng prioridad sa buhay? Kapatid, if God is not our first priority, letter A, we begin to question God. And letter B, it will cause us to problems. Pag hindi natin siya binibigyan ng priority, kaya nga ano sabi ng Matthew 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano raw ang bibigyan natin ng priority? Ang sabi po ng Panginoon, the kingdom of God. Yung tayo po ay pagharian ng Diyos. At ano pa sabi? And His righteousness, yung kanyang katwiran. Meaning to say, itong salita ng Panginoon na nagtuturo sa atin ng kabutihan, na nagtuturo sa atin ng kabanalan. Nailahad ko sa inyo, naikwento ko sa inyo ng mga nagdaang panahon na wala pa ako sa Panginoon, ang aking priority, or isa sa mga priority ko, yung tinatawag na pagsusugal, yung pagkakasino. Ay, naku, salamat sa Diyos at nakalaya ako dyan. Biro nyo, ibibenta ko yung mga benepisyo na ibinibigay ng bangko. Saan mapupunta? Saan mauwi? Sa pagkatalo, sa kawalan. Ngunit salamat po sa Diyos, ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan, ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ngayon po, si Brother Relly, kasama ng aking mga kapatid na sila Sister Lumen, si Mami Papin, si Sister Ligaya, at marami pang mga lingkod dito sa Jesus is Wonderful. Karamihan po sa amin, full-time kaming lahat. Ang priority namin, ang Diyos una sa lahat, ang gawain ng Panginoon. Hindi namin ikino-compromise itong gawain ng Diyos. Bakit? Alam naman po natin na kapag inuna natin ang Panginoon, uunahin din tayo ng Diyos sa ating mga pangangailangan sa buhay. So our priority, isi-share ko rin sa inyo, 4 G's. Glory, goal, grace, and goodness of God. Yan po ang bigyan natin ng prioridad. At tinitiyak po sa inyo, our life will never be the same again in the name of Jesus. Pangatlo po, why don't people excel? Because of wrong concept in life. Dahil po sa mali ang konsepto, mali ang pananaw natin, mali ang perception natin sa buhay na ito. Meron nga po dito sa Bible, ating mababasa sa Lucas, kung meron kayong Biblia, Kabanata 12, talatang 16 hanggang 21, ito ang kanyang
konsepto sa buhay. Ganito po ang sinasabi. Again, Luke chapter 12, verses 16 up to 21. Kayo po na nakatutok sa programang ito, listen to this. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang humangi ng sagana sa kanyang bukirin. Verse 17, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Verse 21. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pansinin po ninyo kung ano ang konsepto ng mamang ito. Ano yung panuntunan niya sa buhay? Ano yung paniniwala niya? Ano yung pananaw niya? Ano yung perception niya? Magpayaman, magpayaman. Walang taros, walang tigil na pagpapayaman lamang ang hangad niya o nais niya para sa kanyang sarili. Alam niyo po, gusto ko itong sabihin sa inyo. Dapat po tayo na naghahangad po ng kayamanan sa buhay nito. Sabi ko nga po, sa nakaraang aking naging topic sa biblical wealth transfer, una po sa lahat, dapat po ang yaman ay manggaling po sa Diyos. Bigay ito ng Diyos, biyaya ito ng Diyos sa pamagitan po ng ating pagsisikap, pagpupunyagi, pagtatrabaho, o paghahanap buhay. Meaning to say, isama po natin ang Diyos sa lahat po ng ating ginagawa. Dahil po ang Bible po may sabi, apart from Him, we can do nothing. Kung tayo po hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. So I therefore conclude, isulat po nyo ito. Dapat right accumulation, right appropriation, right allocation, and right application ng yaman. Ito po sundin natin. Ito po ang gawin natin. At tinitiyak ko po sa inyo, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo malalayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. At ang panghuli po, why don't people excel? Because of wrong motives. Mali po kasi ang motibo natin, mali po kasi ang desire o nasa ng ating mga puso. Kaya hindi po tayo nangunguna, hindi tayo nagtatagumpay, hindi tayo sumasagana. Why?